Manghihina talaga ang lalaki kapag ginagawa ng babae itong apat na bagay. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kapag ang babae ang nag-first move sa kanya. Gustong gusto kasi ng lalaki na kumpiyansa ang babae at hindi nahihiya na siya ang mag-first move sa lalaki. Sobrang kikiligin at magugulat talaga ang lalaki kapag babae ang unang nagpakita ng motibo. Number 2, kapag niyayakap ng babae ang lalaki, mas kikiligin talaga at manghihina ang lalaki kung ang yakap na ito ay patalikod, lalo na kapag palaging ginagawa ito ng babae sa tuwing magkikita silang dalawa. Legit talagang manghihina ang lalaki at kikiligin ng sobra, lalong-lalo na kapag bigla-biglang yayakap, sabay halik at sasabihin mo kung gaano mo siya kamahal. Number 3, kapag aayain mo siyang lumabas at ililibre mo. Hindi talaga iyan tatanggi lalo na libre. Tapos kasama niya pa ang babaeng mahal niya, kaya kikiligin siya ng sobra. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong ang lalaking iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video ay talagang nanghina at kikiligin sa'yo kapag ginawa mo ito. Tandaan mo yan. God bless. 6 signs na wala na siyang feelings sa'yo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, palagi na lang siyang busy o tulog. Wala na siyang time na maibigay sa'yo at minsan ang dami niya ng palusot pagdating sa'yo. Number 2, feeling mo nakaka-istorbo ka na sa kanya. Alam mo yung feeling na hindi mo na maramdaman mismo sa kanya na mahalaga ka pa sa buhay niya dahil nga sa ipinaparamdam niya sa'yo. Number 3, hindi niya na ipinapakitang interesado pa siya sa'yo. Madalas, wala na siyang pakialam pa sa sasabihin mo o tungkol sa'yo. Number 4, hindi na siya nag-a-update sa'yo. Wala nang respeto at pakialam kung ano pa ang mararamdaman mo, masaktan ka man o maging masaya. Number 5, online siya pero hindi ka ma-replyan o ma-chat man lang. Masakit tanggapin na nag-o-online na lang siya pero hindi ikaw yung dahilan at ibang tao. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong ang taong iniisip mo ngayon ay ubos na ang pagtingin o wala nang nararamdaman sa'yo. Kaya nakaka-relate ka sa video na ito at kalimutan mo na siya. Tandaan mo yan. God bless. 6 humor ng babae na nakaka-inlove pagdating sa mga lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, yung natural na kulit na hindi pilit. Yung tipong kaya kang patawanin sa simpleng banter, hindi lang sa simpleng bagay. Hindi siya trying hard, pero ang gaan kasama. Number 2, playful na pang-aasar. Yung may konting tease pero may lambing. Nakaka-inlove kasi may spark at connection. Number 3, self-aware na humor. Alam mo yung marunong tumawa sa sarili, hindi insecure, kaya mas komportable at attractive. Number 4, timing sa jokes. Alam niya kung kailan magpapatawa at kung kailan magiging seryoso. Hindi awkward at hindi rin sablay. Number 5, yung humor na may warmth. Hindi nanlalait o nananakit, kundi nagpapagaan ng pakiramdam at nagpaparamdam ng closeness. 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi lang ganda ang nakaka-inlove sa isang babae. Mas nakaka-inlove din kung yung taong kaya kang patawanin habang pinapasaya ka at doon ka sa mga bagay na hindi mo inaasahang mahulog. Tandaan mo yan. God bless. 6 na insecurities ng babae na hindi alam ng ibang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, sapat ba ako para sa'yo? Kahit confident sa labas, may tahimik na tanong kung enough ba siya sa itsura, ugali at pagmamahal. Number 2, takot na ikumpara sa iba, sa ex mo,
sa nakikita online o sa paligid kahit hindi niya sinasabi na iisip niya iyon. 3. Concern sa physical appearance. Mga bagay na hindi mo napapansin. Katawan, skin, at bigat o sa itsura. Malaking bagay na iyon para sa kanya. Number 4. Takot na iwan kapag hindi na siya kasing saya dati. Iniisip niya kung mamahalin mo pa rin siya kahit wala na yung kilig face. Number 5. Doubt kung priority pa rin ba siya. Kapag nagbago ang effort o attention mo, doon nagsisimula ang overthinking niya. 6. I-follow mo ako para malaman mong hindi lahat ng insecurities sinasabi. Madalas, pinaparamdam lang yan sa kilos. Hindi mo kailangang maging perpekto para sa kanya. Kailangan mo lang iparamdam na sapat siya araw-araw. Tandaan mo yan. God bless. 4 reasons kung bakit kayo naghiwalay dahil sa maling pagmamahal. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Mahal mo siya sa paraan mo pero hindi iyon yung paraan na alam niya. Dapat alam ninyo kasi yung love language ng isa't isa para iyon ang maiparamdam. Number 2. Nag-effort ka pero hindi niya nararamdaman o naramdaman. Ginagawa mo ang best mo pero para sa kanya kulang. Kasi magkaiba kayo ng receiving ng pagmamahal. Number 3. Nagkaroon ng misunderstanding kahit may pagmamahalan. Akala mo okay na, pero sa kanya may kulang pa rin hanggang sa napagod na siya ng tuluyan. Number 4. I-follow mo ako para malaman mong hindi sapat na mahal mo siya. Kailangan marunong ka rin magmahal sa paraang naiintindihan niya. Minsan kasi hindi kayo nagkulang sa pagmamahal. Nagkulang lang kayo sa pag-intindi kung paano ito ipaparamdam. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na sobrang mahal ka ng lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Ayaw niyang may kausap kang ibang lalaki. Gusto niya siya lang ang kausap mo. Except sa mga relatives mo, kaibigan at mga taong pinagkakatiwalaan niya. Number 2. Takot mapunta sa iba ang atensyon mo. Alam ng isang lalaki ang galawan ng kapwa niya lalaki. Kaya hindi niya hahayaang magkaroon ka ng napakalaking oras sa ibang tao na alam niyang planong ilayo ka sa buhay niya. Gagawin niya lahat para sa kanya lang ang atensyon mo. Number 3, uhaw siya sa time na ibibigay mo. Ang lalaki kapag sobrang mahal ka, gustong gusto niyang magkaroon ka palagi ng time sa kanya. Dahil sa'yo niya hinuhugot ang energy niya sa bawat araw. Lalo na sa mga panahong mahina siya at ang tanging lakas niya ay makabanding ka. Number 4, sobrang seloso niya. Kung kayo selosa, ganun din sa aming mga lalaki. Lalo na kapag sobrang mahal namin ang babae. Kung gusto mo pa ng part 2, follow mo ako. Tandaan mo yan. God bless. 4 reasons kung bakit mahilig kang i-block ng girlfriend mo kapag galit siya. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Hindi niya kayang i-handle yung emotions niya. Kapag overwhelmed siya, blocking ang way niya para umiwas sa gulo. Parang shutdown mode. Kaysa makipag-usap. Number 2, gusto niya ng control sa situation. Pag siya ang nag-block, siya ang may power kung kailan kayo mag-uusap ulit. Para bang siya ang nagsiset up ng pace. Number 3, communication style niya ay avoidance. Imbis na ayusin agad ang problema, mas pinipili niyang umiwas. Kaso lalo lang niyang pinapalaki ang misunderstanding. 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi solusyon ang pag-block sa relasyon. Pansamantalang takas iyan sa problema. Kung gusto nyong tumagal, kailangan nyong matutong mag-usap.
hindi umiwas at magtago. Tandaan mo yan. God bless. 8 tips para mas ma-appreciate at mahalin ka niya. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Ayusin mo muna ang sarili mo. Hindi pa impress, kundi pagiging stable, emotionally at mentally. Mas attractive ang taong may direksyon at self-respect. Number 2. Huwag kang laging available kung palagi kang nandyan kahit hindi ka pinapahalagahan. Nawawala ang value mo. Bigyan mo rin ng space para mamiss ka. Number 3. Makinig ka talaga, hindi lang sagot agad. Intindihin mo siya, yung feeling na naiintindihan ako. Number 4. Maliit na effort, malaking impact. Simpleng mga bagay. Check-in sa araw niya, maalala mo yung mga gusto niya, maliit na sorpresa, hindi kailangang mahal. Consistency ang important. Number 5. Respeto. Respeto bago ang sweetness. Kasi kahit gaano ka pa ka-sweet, kung kulang ka sa respeto, nawawala rin iyon. Iwas sa panunumbat, paninira, pagiging controlling. Number 6. Ayusin ang komunikasyon. Sabihin mo ang nararamdaman mo pero hindi galit. Halimbawa, gusto lang kitang makasama minsan kaysa wala kang paki sa akin. Number 7. Huwag pilitin kung hindi talaga kaya. Kung ginagawa mo na lahat pero one-sided pa rin, kailangan mo rin tanungin yung sarili mo. Worth it pa ba ito? Number 8. I-follow mo ako para malaman mong love should go both